Okay, so hello once again, good evening, and welcome to our Social Studies Majorship, Episode 1. So, nag-start na kami ng panibagong episodes para po at least yung mga add-ons o yung mga dagdag na kaalaman na hindi namin na ilagay sa aming group. So, pwede natin dito mapanood sa ating YouTube channel. And of course, so i-promote ko na rin po yung aming program. So meron po kaming Social Studies Majorship, Let Review program. Of course, ako po yung isang lecturer dyan. And of course, si Ma'am Donna. Ayan. So, sa mga hindi pa nakaka-avail ng aming promo, so meron pa tayong holiday season promo. So 20% discount po yan. So from 500 pesos down to 400 pesos. So first 100 slots lang po yan. So avail na po habang meron pa pong slots na available. Okay, so to register, so kindly PM lang po dito sa aming Facebook page. Ayan, sa ating mga anakshis dyan sa YouTube channel. So same lang po yung name ng aming Facebook page dito po sa name ng aming YouTube channel. So mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming Facebook channel at sa aming Facebook page, so kindly click naman po ng aming subscribe button dyan and notification bell para at least updated po kayo sa kung ano man pong live sessions and discussions na i-discuss po namin dito sa aming Facebook page at saka sa YouTube channel. Okay? So once again, welcome to our live session. Okay, good evening and welcome again to our Social Studies Let Review session. So I'm glad to have you here as we work toward your goal of becoming a licensed professional teacher. So prepare your scantrons kung meron kayo dyan dahil napaka-importante na mag-practice po tayo or ihasain natin yung ating mga sarili sa pag-shade. Okay, so open your minds and let's make this evening meaningful and of course productive. All right. So once again, so I am Maria Robilin Sicaniel, LPT. So SPLE 2023 top 3. And of course, together with Ma'am Donna, so aking kaduo. Ayan. So sa aming mga topics or sa aming mga discussion, so kasama ko po si Ma'am Donna. So nakarami na po kami ng mga live sessions and discussions, mga test, quizzes, and random drill sa aming exclusive group. So kung hindi pa po kayo nakakapag-enroll, so tara na po, sali na po kami sa aming lumalaking pamilya. Alright, so I hope na handa na ang lahat. Okay, so once again, good evening and welcome to Social Studies Majorship, Episode 1, TOS-based random drills ng The Duo Top Notchers Corner. So tonight, sasamahan niyo po ako sa maiksi pero siksik-liglig na discussions po para sa Social Studies Majorship natin ng mga reviewees dyan. Alright, so let's start. Okay, so first, so andito ngayon, sabi ko kanina, ito yung aming Facebook page. Ayan, so makikita nyo talaga na amin yan. So makikita nyo talaga na amin yan. Alright, so message lang po sa mga gusto mag-avail, sa gusto mag-enroll, at may mga tanong po, so message lang po dyan. And of course, okay, so check out our recommendations for various majorships. Syempre may mga friendship tayo, may mga co-lecturers tayo na highly recommended din po sa ibang majorship. So kung may makakilala po kayong mga iba't ibang major na meron kami, okay, so kindly message lang po sa kung ano man yung ipa-flash ko dito sa aking screen. Okay, first, of course, okay, so yung ating mga kamochi dyan for English major. So andyan po yung team ni Ma'am Kimberly sa kanyang the best na klase ng lecture. Ayan. Okay, so kung makikinig ka mga Ma'am Kim, hi Ma'am Kim. So for English majorship, so kindly message lang po yung kanyang Facebook page. So marami na pong pumasa dito. So highly recommended, itataya ko man po yung mga kapitbahay ko. Ayan, ganyan kami dito. Alright, so for Filipino majors, of course, welcome sa mga kasampagitan natin dyan. So andito na kayo kay Ma'am Joyce Acosta. So for Filipino majors din ito. So marami rin po yung mga pumasa at of course yung mga natutuwa sa kanyang lectures. Ayan, so kung hindi pa po kayo nakakapag-avail or may mga Filipino majors po kayo dyan nakakilala, so eto po, highly recommended po ito. Ayan, so napakagaling na lecturer and of course, ayan, single. Benenta. Alright, so of course, may the duo din dito sa science majors. Of course, kay Ma'am Reg and of course, kay Ma'am Junessa.
So kung may kakilala rin kayong mga science majors dyan, so andyan lang po yung kanilang mga Facebook pages. So message lang po sa kanila. So highly recommended, top-notcher. And of course, mga matataas po yung mga ratings niya yan. So hindi po basta-basta yung mga lecturers niya yan. Ayan. Next. Ayan, for TLE majors naman. So, kindly message lang po si John Dexter Subusa. So, yung loaded cakes po natin para sa mga TLE majors. Ayan. So, kung may makakilala kayo dyan na yung iba naming mga reviews dati from social studies, biglaan napunta sa TLE majors. So, pumasa is because of yung napaka-brilliant na discussion at napaka-comprehensive na discussion ni Sir John Dexter Subusa. So, message lang po sa kanyang Facebook page for TLE majors po yan. Alright? So, ayan. So, of course, sa ating Gen Ed and Proof Ed, so dito rin po ako galing. So, highly recommended din po kay Sir Melvin Osobel Borracho. So, napakamura po and dekalidad din po yung kanya mga discussions. So, marami na yung pumasa dyan. So, kasama na ako dyan. Kaya, sige na, enroll na kayo. Okay? Alright, so before we start, so here are my references. Ayan po, may mga books po kami and we research po kung ano may mga concepts na ipa-flash namin dito sa aming YouTube channel and of course, doon po sa aming exclusive group. So for tonight, so we have here World History for the Postmodern Filipino. Ito po yung mga authors niya, napakagaling na mga authors. Napaka-comprehensive na mga libro, Sir Gregorio F. Saide and Ma'am Sonia M. Saide. And of course, kumuha din po tayo ng mga ilang concepts or questions from Lorimar, Social Studies Reviewer. And of course, may mga self-made questions din po ako. And may mga materials or mga questions from various materials po sa online. Ayan. Okay? Ayan. So, paano ko ba makikita yung comments again? Okay. So, sige lang. Laban lang tayo dyan. Okay, so wait lang. Alright, so check muna natin kung okay ba tayo dyan. Ayan, so meron akong comment dito sa may... okay, so hello sa ating mga Facebook viewers and sa YouTube viewers natin. So shall we start na? Dahil sabi ko 6 p.m. but it's already 6:25. Okay. Hi, Sir Ignacio. Yan, nakapasa din daw siya kahit di ko natapos ang videos nyo. Oh, paano pa kung natapos niya yung videos? Ayan, so once again, good evening. Wait lang, check muna natin. Ayan. So nakaka-miss mag-review. Alright, so yung mga nasa Facebook page natin. So sa mga sa mga bago pa lang or sa mga nasa YouTube channel na hindi pa na-discover yung aming Facebook page. So kindly check our Facebook page kung gaano ba ka-legit yung aming review program. So, andyan po yung mga testimonies, yung mga screenshots po ng mga pasasalamat, yung mga testimonies na mga pumasa na at ngayon ay nasa departamento na at sa mga institusyon na kung saan, okay, kabilang na po sila. And we're happy na naging parte po kami ng inyong mga journey. And I hope ngayong December, maybe next week, next Friday, so mas dadami pa po yung aming mga anakshis dahil marami naman po sanang pumasa at alam namin na papasa kayo this December 2025. So yung mga nakapag-enroll ng March 2026, don't worry po, we will do our best kagaya po ng ginawa or mas sobra pa sa ginawa po namin sa mga first mga anakshis po namin o mga first na mga LPTs po namin. Ayan. So, ayan. Kung sisipagan namin, sana po ay sipagan din po ninyo. Okay, so shall we start na? So, I will try my best na lang na makita yung comments kahit nasa Facebook man lang. Ayan. Okay, so, alright. So, first, bago tayo dumako sa ating mga few questions, so, let me give you a practical tips on how to pass or top the board exam. Okay? So, it's not a matter of kung papasa ka lang. So, dapat kung gaano ba kataas yung ratings mo. So, mangangarap ka na rin lang. So, make it higher. Alright. So, first, okay, identify your learning preference. Okay, so are you auditory? Kinetic, gusto mo ba yung may mga bodily movements ka? May mga yung mga pa-action dyan habang nag-aaral? Or for example, auditory ka. Kasi ako auditory and visual. So gusto ko yung may nag-explain sa akin kasi mas madali ko siyang naiintindihan. So if that works for you, so follow it. Kasi hindi natin pwedeng i-impose sa iba
hindi natin pala pwedeng gayahin yung strategies ng iba. So you have to create your own strategies kasi mas madali yun. Okay, next. So create a realistic study plan. Okay, paano mo ba i-manage yung time mo? So alam namin na kayo rin ay may mga full-time na mga trabaho or maybe may mga other responsibilities. So same po sa amin. So meron po kami during our time. So kami po ay mga full-time employees. So it's just a matter of time management. So paano ba? So wag mo nating i-mix yung mga concepts. So just for example, pag Gen Ed, so try na lang po na for example, for that week, Gen Ed lang po muna. And then the following week, maybe kung gusto mo Prof Ed or the next week, yung majorship. Pero I suggest or we suggest na unahin nyo po yung majorship at saka yung Prof Ed. Kasi yun po yung may pinakamalaking percentage po sa inyong ratings, which is 40% po. 40 for professional education and 40 for the majorship. 20%, hindi naman po namin sinasabi na yung Gen Ed, wag nyo na munang aralin. So, unahin lang po muna yung Prof Ed at yung majorship and then proceed sa Gen Ed. Okay? So, kailangan yung tatlong areas kasi na yung balance. But then, para masigurado natin, at least start muna sa majorship or Prof Ed, then Gen Ed. Okay? Next. So, use quality study material. So, lahat ng mga materials, alam ko ang dami yung screenshots, ang dami yung na-downloads, ang dami yung files dyan. Okay? Kasi nakaka-relate kami dyan kasi ganyan din yung ginawa namin before. But then, okay, so kindly check na lang po ng mga answer keys or kindly double check na mga answers. Kasi minsan, hindi ko naman sinasabi nga na maraming errors, pero just to make sure lang. Okay? So, hindi lahat naman na napopost online is 100% tama. Okay. Next. Practice shading. So, meron na kaming mga iilan or marami-rami na kaming mga reviewees na after ng exam bumalik sa amin is because kinakabahan sila sa kanilang shading. So, ngayon pa lang, if you're planning to take the March 2026 LET exam, practice your shading. Okay? So, halimbawa may mga discussions or may mga lecturers kayo or mga online platforms kayong kung saan kayo naka-enroll. So, every time na meron silang discussions na kagaya nito, so print yung mga sample scantron and then practice shading. Kasi sa lalo sa mga first-timers dyan, manginginig talaga kayo sa unang pag-shade nyo, especially pagdating niya sa Gen Ed, kasi yun yung mauuna. Okay, you have to practice. Kasi ako nga dati nakapag-practice, pero as in, hindi ko makontrol yung kamay ko. Okay. So, at least, kumaga yung practice na yan, so makakabawas yan siya ng nervyos. Okay, and makaka-boost yan siya ng confidence kasi alam mo, nakapag-practice ka, na-try mo. Alright, so next, simulate answer or answer mock exams. Yung mga, di ba yung Gen Ed, meron yan 150. Another 150 for the Prof Ed, and another 150 items for the majorship. So, try to answer and urasan nyo yung sarili ninyo. So, for example, sa Gen Ed, 2 hours lang yan. So, napakabilis niyan, I tell you. Napakabilis yan. Pag yuko mo, maya-maya, almost 2 hours na siya. So, you have to answer 150 sa Gen Ed. That's good for 2 hours. So, dapat hindi ka lalagpas ng 2 hours or else, baka mamaya may mga items ka na hindi pa nasagutan. Okay, next, a Prof Ed. So, another 150 items. So, anong gagawin mo sa Prof Ed? Okay. So, urasan mo rin siya, 150 items. And yung Prof Ed kasi, sakto lang yung time. Okay, huwag masyado magtagal sa bawat items para hindi ka mabawasan ng time na allocated. Alright. So, majorship, noong sa time namin, majorship yung pinakamabilis naming sinasagutan ni Ma'am Donna. Majorship yung pinakamabilis namin nasagutan ni Ma'am Donna. So, wala pang 2 hours or 3 hours, tapos na kami. So, yung mga nagsasabi dyan na mahirap yung majorship, no, hindi. Hindi po mahirap yung majorship kapag ready ka, kapag naaral mo lahat, and, okay, at naintindihan mo yung bawat mga tanong. So, wag yung halimbawa, marami nagtatanong sa amin, ma'am, lalabas ba to sa board exam, ma'am, ganito, sure ba kami na ito yung lalabas? Naku po, hindi po namin masasagot yan kasi hindi po kami yung gumagawa ng test exam or yung mga test questions. Okay, andito lang po kami to guide, okay, magbigay ng additional information, magbigay ng techniques, ng strategies kung paano nyo po mapasahan, and magbigay ng mga discussion doon sa concepts na feeling namin
lalabas sa board exam. Okay? Okay, so next. Okay, track progress. So, pagkakaalam ko, meron si ma'am doon sa aming exclusive group na parang checklist kung ano na yung natapos, ano na yung dapat mo pang aralin. Okay, you have to track your progress kasi malalaman natin dyan kung may malayo na ba yung narating ng iyong pagre-review or kulang pa ba or kailangan pa ba ng dagdagan. Okay, so normal lang po yung feeling na tama na ba yung naaral ko? Okay na ba kaya to? Papasa na ba ako ng lahat ng mga naaral ko? Ganyan. So, okay. Kasi dapat nga maging maging gutom tayo sa mga bagong information. So, pag nakita kayo ng bagong information, huwag niyong i-take it as negative. Sasabihin niyo na, ay, dadagdag na naman yan sa iisipin ko. No. So, embrace it. Okay? Kasi baka mamaya, yun na yung magpapasa at magpapatap sa'yo. Ayan. So, next. Yes, Sir Darwin. Sinasabi namin, kami ni Ma'am Donna pala, unit earners po kami. So, ibig sabihin, hindi namin napag-aralan itong majorship ng 4 na taon. So, unlike sa mga BS and major in social studies na alam namin since the first year ninyo, so inaaralan ninyo yung mga concepts na nale-lecture namin. So, kami ni Ma'am Donna, hala, okay, unit earners. But then, kung kinaya namin, hala, kaya nyo rin syempre. Okay? So, overhype lang daw ata. So, yes, Sir Darwin. Totoo yan. Na mahirap yung board exam, mahirap yung yung majorship, mahirap yung ganito. Nako, I tell you, kapag naaral mo, halos na-encounter mo lahat, 100% yung binigay mo, or more than 100% na effort yung binigay mo, sigurado akong papasa kayo. Papasa ka dyan. Okay? So, wag kabahan. Ayan. Hi kay Ma'am Rodaline Acero. Hello, Ma'am. Ayan, passer ng 2024. Congratulations. So, nasa na yung mga anak-shis namin dati? Nasa departamento na ba or nasa dream job nyo na kayo ngayon? Ayan. So, again, next, review regularly. So, ibig sabihin, dapat consistent ka. Dapat regular yung pagre-review mo. Hindi pwede yung ngayon, ang sipag-sipag mo mamaya, bukas na lang. Okay? Next week na lang ulit kasi pagod ako. Bukas na lang kasi manonood muna ako ng concert. Hindi po. You have to sacrifice in order to gain something na malaki in return. 'Di ba? Okay, no pain, no gain. Ganyan yung motto natin sa board exam. No pain, no gain. So the more na naghirap ka, the more na sure ka na papasa ka. Yun lang. Okay, yes, discipline is the key. Okay, kaya nga yung mga, ito na lang, yung mga nagta-try na mag-enroll po sa aming program using their dummy accounts or secondary accounts, sorry po, okay? If you cannot trust us with your identities, okay? So, ibig sabihin, hindi po kami yung para sa inyo. Sabi ko nga kay Ma'am Donna, okay lang ma'am, kahit na 100 lang tayo, 50 lang tayo. Kasi sabi ko, at least kung mga genuine naman na mga reviewees yung nandyan sa atin, so worth it na rin yan. Okay? So, kung pera-pera lang, bakit hindi namin i-accept yung mga dummy accounts na yan? Pero hindi. You have to trust us with your identities and we will give also our best para po pumasa po kayo. Okay? It's a win-win situation lang. Okay? Dapat two-way relationship po tayo dito. Pagkatiwalaan nyo kami, at the same time, magtitiwala din po kami sa inyo. Okay. So, yun. And yung kasi yung mga reasons kasi kung bakit dummy accounts yung ginagamit kasi ayaw nila ng distractions. So kami, ni Ma'am Donna, yung legit na Facebook account namin yung ginagamit. Andun yung reviews, andun yung distractions, andun yung mga chats ng mga friends. But then, alam mo yun kung anong ginawa ko sa GC namin na magbabarkada? Minute ko. Tanong mo man siya sa friend ko na nanonood ngayon. Naka-mute siya. Sabi ko, mag-usap tayo after ng exam. Mag-usap tayo after ng ganito. And I did. So, kung nagawa namin, kaya nyo rin yan. Okay, next is prioritize your health. Okay, so hindi naman natin gugustuhin na pumasa nga tayo, pero tumagos na tayo sa wall. Yung okay na yung medyo nagpupuyat tayo, pero syempre, okay, minimize lang yung pagpupuyat na hindi naman hanggang 5 a.m. ka nagre-review. So, masyado na yung matulog din ng sapat para at least yung intake ng information pag kinabukasan, okay, mas mabilis and smooth. Okay, kalmado. Ayan. And pagdating ng board exam, kailangan enough yung tulog. Kasi ako, medyo na-excite ata ako sa exam noon.
Okay, na-excite ako sa exam noon. Hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. So, naano ako, yung parang lutang ako during the board exam. Pero syempre, kailangan ko mag-focus. So, ayun, kinaya. So, kung kaya ko, kaya nyo rin. Okay? No pain, no gain. And of course, stay positive and focused. You have to stay positive and focused. Bakit? Okay, so for example, nagre-review kayo and yung halimbawa yung environment sa GCs ninyo, sa online platforms na kung saan kayo kabilang medyo negative, ano nyo yan, i-set aside nyo na yan. Okay? For example, may mga negativities, alam namin may mga problema tayo or mga sarili-sarili tayong problema, so kalmahan lang natin. So yung mga nagbibigay sa atin ng mga negative vibes, alisin nyo muna sa buhay nyo. And focus. For example, may nagsabi sa inyo na hindi mo kaya yan ang obob mo. Halimbawa, ganun ang sinabi, no? Okay, never mind. Focus and prove to them na kaya mo. Klaro? And of course, okay, we have to, or you have to pray, or we have to pray. Okay, so yung huling pabaon namin every time na meron kaming final coaching, ayan, prayer. Okay, prayer yung pabaon ng The Duo Top Notchers Corner. Wala kaming huling pabaon drills, wala kaming, ano tawag ito, yung mga blessings na yan. So yung blessings namin is prayer para po, okay, ma-bless kayo at madagdagan yung mga, inyong mga knowledge sa board exam. Okay? So, ayan. Alright? Yes, walang imposible. Ayan. Good evening, Ma'am Ronami. Ayan, isa yan sa mga ano natin sa group. Ayan. Walang imposible talaga. Huwag kayong maniwala na mahirap yung majorship. Mahirap lang yan kung, halimbawa, tatamad-tamad kayong mag-review. Mahirap lang yan kung tinitake nyo ito as mahirap. So, paano nyo mamahalin yung majorship natin kung halimbawa, okay? So, sa ganun parang na sabi ng pagkakasabi ng iba na discourage ka na. Okay? Maganda yung ating major. Sa totoo lang. So, tinuturo natin yan every day. So, dati, hindi ko masyadong alam kung ano yung mga concept sa Araling Panlipunan dahil hindi naman ako nag-aral ng 4 years. But then, okay, I learned to love our major. Okay? And I love it. Okay, I love it. Okay, good evening everyone. So, ayan, let's start na siguro. Ayan, ready na ba kayo? Of course, alam ko ready na kayo. Ayan, so pagpasensya niyo medyo paus ang person. Okay. So again, taka lang. Okay. So number 1, so I will read the question twice and of course the choices. Comment down your answer. So wag mahihiya. Wag mahihiyang magtanong. Okay, so wag mahihiya and I will try to answer and explain po kung ano yung mga inquiries ninyo. Okay. So let's start. So again, good evening and welcome to our free live session sa ating Social Studies Majorship for your LET exam. Okay, number 1. All right. Charles Darwin's most famous work, published in 1859, is titled A. The Descent of Man, B. The Voyage of the Beagle, C. Principia Naturalis, and D. On the Origin of Species. Again, Charles Darwin's most famous work published in 1859 is titled A. The Descent of Man, B. The Voyage of the Beagle, C. Principia Naturalis, and D. On the Origin of Species. Okay, sagot-sagot lang kayo dyan. Hello sa ating mga nanonood dyan sa YouTube channel. Okay. Okay, sabi ni Sir Mar, letter D. Letter D. All right. Okay, so most of you answered letter D. So sure na ba kayo? Sure na? All right. Okay, so again, the most famous work published by Charles Darwin in 1859 is, okay, he published The Origin of Species. So, creation, okay, yung creation was the standard belief on the origin of life until 19th century. So, this British naturalist na ito nga si Charles Darwin observed,
O, nagkaroon siya ng 5-year sea voyage. Sakay itong letter B na ito, the voyage of the Beagle. So, yan yung sinakyan ni Charles Darwin sa kanyang 5-year voyage papunta sa Galapagos Islands sa South America. So, nag-observe siya doon ng wildlife at saka yung mga fossil, nakapag-collect siya ng mga fossils. And of course, after niya makapag-collect, doon niya na na-conclude ni Darwin na kung saan all forms of life daw change or nag-i-evolve in a very long period of time. Okay, so kaya nga isunulat na dito sa kanyang libro na On the Origin of Species na, okay, yung mga simple form of life daw, okay, nag-i-evolve into a more complex one. So according sa kanya, so life on Earth is a gradual natural evolution. So yan, sinulat niya sa kanyang libro na On the Origin of Species na na-publish noong November 24, 1859. Alright, so very good. Yes, Ma'am Ronami. Yan, Origin of Species by the Charles Darwin. Hi kay Ma'am Sai, good evening. Kumusta na kayo? Wala tayong GC. Okay, so next. Ayan, so sakay siya dito sa HMS Beagle. Ayan. Alright, so next. Okay, number 2. Which of the following is not considered a key characteristic of a civilization? A. Organized government. B. Writing system. C. Nomadic lifestyle. And D. Social classes. Again, which of the following is not considered a key characteristic of a civilization? A. Organized government. B. Writing system. C. Nomadic lifestyle. And D. Social classes. Ayan, ang dami nating pinag-uusapan o napag-usapan na ng mga iba't ibang klaseng sibilisasyon or sibilisasyon mula pa dito sa Asia, papuntang Mesoamerica, Africa, and marami pa tayong pag-uusapan yan sa ating exclusive group. Ayan, so again, sa mga hindi pa nakakapag-enroll, okay, so try nyo po yung The Duo Top Notchers Corner. So you can check our Facebook page po sa aming mga pa-evidence based na. Ayan. Kasi magtatanong, ma'am, legit po ba itong page ninyo? Legit po ba ito? Nako, napakaganda naming scammers. Grabe. Okay, so letter C, and letter C. Okay, tama ba? Tama ba yung letter C? Of course, very good. Ayan, letter C po tayo dyan, nomadic style. Okay, so civilization. Ano nga ba itong civilization? Okay, so yung civilization came from the word, civitas, okay? Came from the word civitas o yung tinatawag nating city. So, yung literal na meaning ng civilization is, okay? A society made up of city or made of group of cities. Okay, so maraming cities, so that's civilization. So, merong dalawang separate ways kung paano ba itong civilization nagsispread out. Okay, or kumakalat. So first, meron tayong direct contact. Pangalawa is indirect contact. So when we say direct contact, so for example, from person to person. So let's say one person, kumbaga, transmitted its own culture to another person through, halimbawa, marriage, colonization, and trades of goods and services. So ano man yung ay indirect? Ano naman yung indirect? So, one person, itong isang tao, pwede siya maka-acquire ng karakteristik ng isang kultura sa sibilisasyon na hindi kanya. And then, pwede niya yung ma-transfer sa another person. So, yung indirect contact, ito yung nagkakaroon ng third party. O, di ba? Hindi lang sa relasyon merong third party, meron din sa sibilisasyon. Okay? Again, so dalawang ways on how to mag-spread out or kumalat yung sibilisasyon. First, direct, and of course, indirect contact. Pag direct, person to person, yung kultura nila natatransfer through marriage, colonization, and trades of goods and services. While yung indirect contact, from one person, nakaka-acquire siya ng characteristic or kultura from civilization na hindi naman kanya, and then transferred it to another person. So that is indirect contact. Okay, so very good. That is letter C, nomadic style. Ayan. Hi, Ma'am Eileen. Kumusta ka na?
Kumusta na, ma'am? Hindi tayo nakapag-chika. Alright, so ayan. Ayan. Civilization relates to the Latin word civitas or city. So, literal na definition niya is, civilization is a society made up of cities. So, dito sa baba, sabi niya, in general, they believe that civilizations are urban rather than nomadic. There is a division of labor, agriculture, science, technology, commerce, literature, and of course, art are developed. Meron ding class structure and government exists. So merong gobyerno, may social class, may class structure, merong agriculture, and etc. May division of labor din. So yung nakikita nyo is Machu Picchu yan. Ayan, Machu Picchu sa Peru na na-discover ni Bingham II. Pag-usapan natin yan sa exclusive group, kaya halikan na. Halikan na. Okay, next. Okay, number 3. Which structure in Babylon is considered one of the 7 wonders of the ancient world? A. Lighthouse of Alexandria. B. Hanging Gardens of Babylon. C. Temple of Artemis. And D. Colossus of Rhodes. Hi, Sir Reynaldo! Kumusta? Yes, ayaw ka na namin bumalik sa group, ha? Ayaw na namin makita ka sa Mars. Ipasa mo yan. At alam ko na papasa ka. Ayan. Alam ko yung pagsisikap mo. Okay. Again, number 3. Which structure in Babylon is considered one of the 7 wonders of the ancient world? Lighthouse of Alexandria, the Hanging Gardens of Babylon, C. Temple of Artemis, and the Colossus of Rhodes. Letter B, sabi ni Sir Royet. Hi, Sir Royet. Kumusta? Okay. Letter B, letter B. Okay. Kumusta kayo dyan? Yes, susunod ka rin na Sir Darwin. Itawid natin tong March na to. Ayan, baka mamaya nauna lang sila. Pero syempre, susunod ka rin as top notcher. Oh, di ba? Ang ganda. Okay, so letter B, letter B, letter B. So medyo debatable pa yung existence nitong, of course, Hanging Garden of Babylon. Kasi limited lang yung mga evidence na talagang itong Hanging Garden of Babylon ay nag-i-exist. Okay? So, wala pa masyadong 100% proof na magpapatunay na ito ay nag-i-exist. So, itong Hanging Garden of Babylon, also known as the Hanging Garden of Semiramis, are considered one of the ancient 7 wonders of the world. So, ito daw ay pinagawa ni King Nebuchadnezzar II para sa kanyang asawa na si Amitis. Okay? Kasi itong si Amitis, galing daw siya sa lugar na tinatawag nating Media, na kung saan nasa northwest ng modern Iran. Okay? So, yung kanyang place daw kasi, yung kanyang hometown is, kumbaga parang may bulubundukin. So, kaya ginawa niya yung Hanging Garden ng Babylon o yung kanyang palasyo na mayroong ganitong klaseng konsepto. Ayan. So, yun na nga. So, meron ditong description si Strabo at sino ba yon? Si Diodorus Siculus na kung saan sila yung dalawang nag-document nitong Hanging Garden. So, sila ay mga Greek historians. So, pero lang, so itong hindi sila yung mga eyewitness. So, ibig sabihin, meron lang na mga limited evidence o mga first-hand evidence na nag-i-exist. Ayan. So, just in case na meron man, so it is yet to be discovered. Ayan. So, I hope na baka mamaya meron nga. So, malalaman natin sa mga discoveries pa sa susunod na mga panahon. Okay. Okay, next. So, ayan. So, ang ganda. Ayan. So, another account is presented by ancient Greek geographer Strabo. In his geography, Strabo described garden as vaulted terraces, raised one above another and resting upon cube-shaped pillars. So, the pillars, the vaults, and the terraces are constructed on baked brick and asphalt. So, at their side are water engines by means of which persons appointed expressly for the purpose are continually employed in raising water from the Euphrates into the garden. All right. Hi, Ma'am Ayan. Ayan ba, Ma'am, no? Sir Ayan, hello. Ayan. So, andito yung mga anakshis natin. Okay, number 4. Okay. The primary purpose of the Book of Dead in Egyptian culture was, ano daw yung primary purpose nitong Book of the Dead?
A, to read laws and punishments. B, to record astronomical data. C, to detail the history of pharaohs. And D, to guide the dead through the afterlife. Ayan, naging multo na kami, sabi ni Sir Reynaldo. Okay, so makinig lang kayo dito. Okay, so mas marami kami mga discussions at mas mahaba yung discussion sa exclusive group po natin. So, message lang po sa aming Facebook page. Ayan, so the Do It Up Nature's Corner, Social Studies Major. Ayan. So again, number 4, the primary purpose of the Book of the Dead in Egyptian culture was A, to record laws and punishments. B, to record astronomical data. C, to detail the history of pharaohs. And 2, to guide the dead through the afterlife. Book of the Dead, kanino to? Sa mga Egyptian, syempre. Alright. Letter A, sabi nila may letter D. Letter D, letter D. Ayan, kindly share naman yung ating live dyan. Kung hindi masyadong kalabisan. Ayan. Okay, sabi ni Sir Royet, ni Ma'am Annalyn, ni Ma'am Nikki, letter D, Daddy. Of course, so ano ba yung purpose itong Book of the Dead? So yung Book of the Dead, ito yung may naglalaman ng mga magical rites at saka yung incantations. Konting additional information lang tayo. Egypt or Hikupta, na ibig sabihin home of the gods. Again, Egypt or Hikupta, ibig sabihin name of the gods. So dito rin matatagpuan yung Nile River, which is the longest river in the world, na nagpapasya ng 11 countries. Okay, so according to Herodotus, sino ba si Herodotus? So siya ang father ng history. So ang sabi ni Herodotus, all Egypt is a gift of Nile. Again, according to Herodotus, all Egypt is the gift of Nile. Okay, so paano ba nagsimula itong Egyptian civilization? So nagkaroon ito ng dalawang separate na kingdoms, Upper and Lower Egypt Kingdom. Again, so meron siyang two separate kingdoms, Upper and Lower Kingdoms. So itong Upper Egyptian Kingdom, ito yung bandang nasa south. Ito yung tawag nila dito ay White Crown. Again, ito yung Upper Kingdom, Upper Egyptian Kingdom na nasa south, ang tawag nila dito ay White Crown. Ito namang Lower Egyptian Kingdom na sa bandang north naman, ang tawag nila dito ay Red Crown. So yung Upper Egypt at Lower Egypt, nababilang siya doon sa Old Kingdom na tinatawag. Okay. So, Old Kingdom. So, dito sa Old Kingdom na to, dito nag-start yung pagbibuild nila ng pyramids. Okay. So, yung pyramids parang tatsulok na kung saan ito yung nagsisilbing libingan ng mga pharaoh. So, yung pharaoh, yun yung king ng Egypt. Okay. Sa Middle Kingdom, noong panahon ng Middle Kingdom, dito sa Egyptian civilization, so walang masyadong importanteng naganap kasi yung mga leader dito dati is yung mga weaklings or yung mga weak kings. Okay, mahihina na mga kings. And of course, nagkaroon ng new kingdom kung saan ito yung tinatawag nila na the Golden Age of Egypt. Again, dito sa new kingdom, ito na yung the Golden Age of Egypt. Sino yung namuno dyan? Ay, wait lang. Dito pala sa Upper and Lower Egypt Kingdom, so na-unify ito, nagkaroon ng unification sa panahon ni King Menes. Okay? Ni King Menes, na-unify niya itong Upper and Lower Egypt Kingdom. Okay? And, of course, balik tayo sa New Kingdom, ito na yung the Golden Age of Egypt under the rule of Thutmose III. Okay? Under the rule of Thutmose III. So, meron siyang co-ruler, yung kanyang stepmom. Kasi stepson niya itong si Thutmose III, si Hatshepsut. Okay? Hatshepsut, so yun yung kanyang co-ruler. So, dapat isa lang, di ba, yung ruler? Pero meron siyang katandem. Okay, so si Hatshepsut, siya yung first ever woman ruler in history. Again, si Hatshepsut, siya yung pinaka-first ever woman ruler in history. Okay. Ngayon, itong si Thutmose, okay, so according sa libro ni Gregorio Saide o ni Sir Gregorio Saide, itong si Thutmose III o yung under sa pamamahala nitong ni Thutmose III, ito daw siguro yung pharaoh na kung saan sila Joseph
O yung mga 12 sons of Jacob pala. Sila Joseph at saka yung tatay niya si Jacob. Yung 12 sons niya, doon tumira sa Egypt. Okay, so after naman ni Thutmose III, yung successor niya is si Amenhotep IV. Okay? Okay, so Amenhotep IV, so siya yung naging successor nitong si Thutmose III. So si Amenhotep, siya yung pharaoh na kung saan nag-worship ng iisa lang na God. So ibig sabihin, monotheistic yung kanyang belief. Okay, so si Amenhotep, pinalitan niya yung kanyang pangalan kay Akhenaton, na ibig sabihin pleasing to Aton. Si Aton, ito yung sun god na kanyang wino-worship. Kasama niya kanyang queen o yung kanyang asawa na si Nefertiri. Okay. So, yung Aton, ibig sabihin yon the creator and the symbol of goodness. Okay. So, and after ni Akhenaton or ni Amenhotep IV, ang sumunod sa kanya is si Tutankhamen. Nakita to ni Ma'am doon sa Egypt. Okay, si Tutankhamen. So, sa kanyang pamumuno, siya lang ay isang puppet ng mga priest. Okay, naging puppet lang siya ng mga priest. Ibig sabihin, weakling siya. Okay, mahina lang siya na klase ng king. Okay, so yung naging famous na kay Tutankhamen, ito yung kanyang burial mask na kung saan, ito yung pinaka-known na treasure sa ancient Egypt. So, nakalkal siguro yung kanyang libingan na meron pa siyang, tawag ito, yung kanyang burial mask is intact pa. And after ni Tutankhamen or Tutankhamon, ang next is si Ramses the Second. Si Ramses the Second. Diba sabi ko kanina, si Thutmose III, doon yung time daw na kung saan itong sila Jacob and his 12 sons namuhay ng payapa sa Egypt. So dito naman kay Ramses II, ito naman yung hindi niya na naaalala kung sino itong sila Jacob at yung 12 niyang anak. So si Ramses II, siya yung nagpagawa ng Abu Simbel. Okay, kung tama yung pagkakaano ko. Si Abu Simbel, siya yung nagpagawa niyan. And ang ginawa niya, he made yung mga Jews or ginawa niya yung mga Hudyo na kanyang mga slaves. So nakalimutan niya na sila Joseph pala at saka yung mga 12 sons niya, yung mga 12 niyang anak ay namuhay pala during sa era ni Thutmose III. Okay, so ang ginawa niyang slaves yung mga Hudyo. Okay? And sino niya palaya sa kanila? Si Moses. Okay, yung tinatawag nating Exodus. Okay. The Builder King. Oh, macho ba si Ramses? Okay. Hi kay Ma'am Renalyn. Good evening po. Oh, si Ramses. All right. And of course, the last but not the least. Okay, so ang pinaka-last na ruler ng Egypt or the last pharaoh ng Egypt ay si Cleopatra. So according sa mga documentaries na nababasa ko, hindi pa daw nakikita yung tomb ni Cleopatra. Okay, so siya yung pinaka-last na Egyptian pharaoh. So ang tawag din sa kanya ay Serpent of Nile. Okay, so ito si Cleopatra ay lumablive siya dito kay Julius Caesar at saka kay Mark Antony na mga Romans. Okay, so sinubukan niyang itry pa na i-save yung Egypt by marrying or inasawa nitong si Julius Caesar at saka si Mark Antony. But then, natalo din siya sa Romans and, okay, so according sa documentaries and sa libro, ang sabi doon, namatay siya dahil sa kagat ng kanyang ahas din. Book of the Dead, ang laman yan ay yung mga magical rites and incantations. Okay, next. Ayan. So, next na tayo, number 5. Okay, what title did Octavian take when he became the first Roman emperor? A. Augustus, B. Dictator, C. Imperator Caesar, and D. Rex or King. Again, number 5. Number 5, so what title did Octavian take when he became the first Roman emperor? Augustus, B. Dictator, C. Imperator Caesar, and D. Rex or King. What's your answer, Sir Darwin? Si committed suicide daw kasi ayaw mapahiya sa mga mata ng Roman. So, she tried her best na i-save yung Egypt, but ganun talaga. So, yung mga civilizations kasi dati o yung mga empires na yan, so nagkakaroon talaga yan siya ng cycle. So, growth, peak, and then decline. So, napansin nyo, even yung mga
famous na mga civilization. So nagkakaroon ng pag-usbong and nagkaroon ng kasaganaan and nawala, nag-decline. Even yung Rome Empire, nag-decline ni siya after ng ilang daang taon. Okay. Okay. Number 5. Letter A, letter A, letter A, letter E. Okay. Okay. So letter, anong letter? Letter. Okay, very good. Letter A. So ayan. So let's talk about Italy or yung Roma. So first, Italy is a boot-shaped peninsula. Again, Italy is a boot-shaped peninsula. Okay, so nag-start yung Roman Empire o yung pagkakatatag nitong Imperyong Romano noong itong mga Etruscans. So, ibig sabihin ito mga Etruscans kasi ito yung mga matatapang na mga tribo na kung saan sinakop yung Roma noong 600 BC. Again, ito mga Etruscans, ito yung mga matatapang na mga tribo na kung saan kinonquer o sinakop yung Rome noong 600 BC. Okay, so sino ba yung mga Etruscans na ito? So, sila yung mga descendants ng Minoan civilization. So, ibig sabihin, galing din sila sa Greece. Okay, so descendants of the Minoan civilization. So, okay, so yung Rome o yung Roman Empire, so kilala sila sa bilang sila yung nag-imbento nitong panibagong sistema na kung saan the Republic or the First Republic or Res Republicus. Okay, Res Republicus or rule of people. So ibig sabihin, halos sila din yung pareho lang sila ng demokrasya. Okay? So, ibig sabihin, itong First Republic o yung Republic na ito yung representative government na tinatawag. Representative government in history. Okay. So, at first, okay, yung Roman Empire o yung Roman Republic pala, sorry, was controlled by rich people. Okay? Yung Republic ng Roma, kontrolado or pinamamahalaan yan siya ng mga mayayaman na Romans na tinatawag nating patricians. Okay, yung patricians na tinatawag. So sila yung mga aristocrats. Okay, so sila yung kumbaga bumoboto at nag-e-elect ng 300 member. Okay. Na kung saan tinatawag nilang Senate. So nag-e-elect sila ng 300 members, yung mga patricians na yan, ng 300 members na kung tawagin natin ay Senate. Okay, and kung may patricians, of course, merong plebeians. O sila yung mga masses. Okay, sila yung mga workers and tinatawag nating fighters na kung just like for example, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng paglusob, so sila yung mga hinahire nito mga patricians para tumulong sa kanilang mga militar o sa kanilang mga hukbo. Okay, so next. So noong 451, yung Roma ay kilala din sila dito sa tinatawag nilang 12 tablets. Okay, 12 tablets of law. So ito yung law, yung mga parang tablets na kung saan dinidisplay nila doon sa mga public squares o sa mga public places. Okay, so ito yung first Roman written na mga codes and of course, ito yung kanilang basic written constitution. Parang ito yung isasalbi ng constitution nila. Okay, o nakasulat dyan yung mga basic law ng bansang Roma. Okay, so naging republika ang Roma for almost or for more or less 400 years. Okay, 400 years na naging republika itong Roma. So syempre, meron din silang mga tinatawag nito, meron din silang mga digmaan na sinalihan, kasama na dito yung Punic Wars. Okay, so yung Rome versus Carthage. Okay, okay, ito yung lugar na ngayon na anong tawag dito na bansa na ngayon sa current yung yung Carthage. Ito yung sa North Africa yung Tunisia. Tunisia yung name na ng lugar ng Carthage ngayon. So 3 giyera yung sinalihan nila and ang Punic, if I'm not mistaken, ito ay galing sa Latin na Puni or Puni, na ibig sabihin Phoenicians. So ibig sabihin Rome versus Phoenicians ang laban na ito. So nung una-una, yung Roma ay natalo sa digmaan. So natalo siya ng pinaka ludicakes na general na si General Hannibal. Okay? So natalo siya pero hindi niya naman talaga na captured yung Rome. Bakit? Kasi hindi niya malusob yung mga
at parang bulubundukin. So hindi niya na ano na sakop. And ito si Hannibal during the during the invasion sa Rome, may dala siyang 49,000 na soldiers and mga elephants. So itong mga Romans hindi pa nakakikita ng elephants. So natakot sila. Okay? Takot na takot sila. And for 15 years, can you imagine itong tawag itong si Hannibal, tinatakot niya always itong Roma dahil siya ay isang threat para sakupin ang Rome. Okay? So pero hindi niya na-capture totally. And then rumesbak itong Romans and later on natalo din nila itong si Hannibal kasi sinakop niya. So iniwan kasi si Hannibal ng kanyang mga mercenaries, ibig sabihin yung mga rented niya ng mga soldiers. So iniwan siya sa ere. Kagaya ng ex mo, iniwan ka. Okay. Okay, so next. So syempre, from Republic, okay, after 400 years, nagkaroon ng conflict, nagkaroon ng hindi siguro pagkakaintindihan, from Republic, napunta sa dictatorship. Okay, from dictatorship. So, ito kasing naging diktador kasi 'di ba, yung mga plebeians, binigyan na sila ng ano, ng rights. Binigyan na sila ng rights and position sa government. So, itong mga plebeians na ito, okay, so nagkaroon ng corruption. So, they corrupted yung fellow nila na mga plebeians o yung mga commoners. So, from one for all for one, ang nangyari, one for you, two for me. Okay, so from one for all for one na motto, okay, naging ano na lang siya, one for you, two for me. So, ibig sabihin, nagkaroon ng corruption. Okay, so ngayon, itong si Julius Caesar, ang tawag kasi kay Julius Caesar is the man on the horseback. So to save yung Rome or to save the Republic, they voted yung first triumvirate, si Pompey, siya at saka si Crassus. Si Pompey, Crassus at saka si Julius Caesar. So sila yung pinakatawag na triumvirate. Okay? Okay, and then nagkaroon ng tawag ito, si ano kasi, naging famous na si Julius Caesar. Siya na yung tinatawag na charismatic na general, the charismatic general. Eh ngayon, syempre ang daming inggit. Okay. Pinapatay nila itong si Julius Caesar. So, sino yung pinadala? Si Pompey. Can you yung ka-triumvirate niya? So, siya yung pinaka-successful kasi sa triumvirate na ito. So, itong si Julius Caesar, ipinadala si hindi pala. Yung Senate na kalaban ni Julius Caesar, ipinadala ngayon si Pompey para paslangin itong si Julius Caesar. Okay, pero hindi nangyari, hindi nagtagumpay. Okay, so si Julius Caesar napunta ng Egypt kasi ito na yung panahon na kung saan naging asawa siya or relasyon sa ni Cleopatra. Okay, so naging karelasyon siya ni Cleopatra. Ngayon, itong si Julius Caesar, and then, sumulat siya. Nagkaroon pa ng love letter. Nagbigay siya ng letter papunta sa Senate. Ang nakasulat doon, Veni Vidi Vici. Okay, ibig sabihin, I came, I saw, and I concurred. Okay, so pag lumabas yan sa board, si Julius Caesar yan. So, noong March 15, 44 BC. March 15, 44 BC, ito talaga may mga traidor talaga tayong kaibigan. Itong si Brutus, friend to ni Julius Caesar. Okay. So, kasama ng iba pa, sinaksak nila itong si Julius Caesar sa loob mismo ng Senate. Again, sinaksak nila itong si Julius Caesar sa loob mismo ng Senate. And ang nangyari, so nag-create ulit ng second triumvirate si Mark Antony, Lepidus, at saka si Octavian. Si Octavian, ito yung adopted na son ni Julius Caesar. And ngayon, yung naging pangalan niya ngayon, nung naging emperor na siya, ay si Augustus. Okay. Okay, kasi itong si Octavian, pinalitan na yung kanyang pangalan to Augustus or Augustus Caesar, na ibig sabihin ay the exalted one. Okay? Ang Rome ay tinawag din na eternal city. Okay. And syempre, sabi ko nga kanina, pag may growth, may peak, and of course, may decline. So bumagsak din itong Imperyong Romano. Okay. Marcus Aurelius, the last good emperor. Okay. So ano yung mga reasons kung bakit bumagsak yung Roma? Una, political. Nag-aaway-away na sila kasi kung sino yung mamumuno. Pangalawa, economic. So syempre, mahirap
i-manage yung napakalawak na imperyo at napakamagastos. Okay, mahirap siyang i-protect, mahirap siyang i-govern dahil napakagastos. And, okay, so ano pa? Nagkaroon ng, tawag ito, political, economic, and environmental. Okay, so mahilig sila or meron silang yung mga pipes ng tubig kasi doon sa kanila, yung tubig at saka yung sanitation or yung water and sanitation, yun yung pinakamahal sa kanila, napakamahal. Gumamit sila ng lead pipes. So ngayon, nag-corrode or siguro nasira yung pipe na yon, na poison yung mga Romans. And of course, new religion. So umusbong na yung Christianity dati. And of course, yung Christianity, nakakuha na siya ng maraming believers. So yun yung dahilan ng pagkaka-decline ng Rome. Okay. Okay. Okay, wait lang ha. So okay pa ba kayo dyan? Mahaba na yung chismis ko. Yes, ang daming ahas. Okay. So next. So ayan si Augusto Caesar. Ayan. Okay, so next. Okay, number 6, an urban area containing a city and its surrounding suburb and forming an economic and geographic unit is called A, metropolis, B, neopolis, C, iopolis, and D, community. Again, an urban area containing a city and its surrounding suburb and forming an economic and geographic unit is called, anong tawag dyan? A, metropolis, B, neopolis, C, iopolis, and D, community. Ilang items? Ano lang tayo? 15 items lang. So soon, we will have another free review discussion. So pag may time kami ni Ma'am Donna. So from time to time, andito lang po kami sa YouTube channel. So kindly click naman po yung subscribe. Okay. Para po follow nyo po yung mga latest updates po or mga live sessions po dito sa aming YouTube channel. Ayan. So i-upload ko rin po dito sa YouTube channel po natin. Okay? So subscribe na dyan. Okay, so number 6, answers sa comment section, letter A, and letter A. So that is, okay, metropolis. Letter A po tayo. Very good. Okay, napaos ako dun . Okay, metropolitan area. So a major city together with its suburbs and nearby cities, towns, and environs over which the major city exercises a commanding economic and social influence. So literally, construed, metropolis from the Greek means mother city. Okay, metropolis, mother city. Yan. Number 7, when teacher Donna asks history questions on names of different historical personages, she is asking blank questions. Again, when teacher Donna asks history questions on names of different historical personages, she is asking blank questions. A, high level, B, moderate, C, low level, and D, superior. Okay, again, when teacher Donna asks history questions, names lang daw of different historical person or personages. So, anong klaseng level ng question or pag-aas ng question or pagtatanong yun? High level ba, moderate, low level, or superior? Okay, sabi ni Sir ba, Ivan, letter C. Okay, may pa-explanation sa Sir Darwin. Under low order thinking skills, more on remembering lang. Malalaman natin yan mamaya. Sa pagbabalik ng... Okay. Okay, under low order thinking skills. Letter C, and letter C. So sa mga nanonood sa YouTube channel, hi pa rin sa inyo. So, ayan. So, balik-balik lang po kayo dito and kindly check po our Facebook page kung gusto niyo pong sumali sa aming program. Okay, letter B, my letter C, and letter C. So, questions now is more on recalling or remembering, sabi nga ni Sir Darwin. So, that is low-level questions. Again, low-level questions. So, ayan, balikan natin yung Bloom's taxonomy. So, ito sa pinakababa, remembering. So, yung remembering, understanding, applying. So, yan ay kasama pa sa lower order thinking skills. So, yung lots natin. Pero,
Yung nasa taas niyan, yung analyzation, evaluation, creation, that is more on the higher order thinking skills na po. Okay, remembering, pag halimbawa, sino nagpumatay kay Jose Rizal? Si Paula Vieja. Ayan. So that is mere recognizing or recalling of facts. Okay, so wala siyang napaka convergent yung tipo ng question. Pag divergent, so merong pwede niyang yung mga kanyang critical thinking. Okay? So, pwede mo makuha yung mga different ideas from your students. Okay, next. Number 8. Which of the following best describes Francisco Dagohoy's revolt in Bohol? A. It was the first anti-colonial revolt led by a Filipino priest. B. It was the longest-running revolt in Philippine history against Spanish rule. B. It was a revolt that demanded lower taxes and better land distribution. D. It was the final revolt that led to the Spanish surrender in Visayas. Again, which of the following best describes Francisco Dagohoy's revolt in Bohol? For 85 years na nag-aklas itong si Francisco Dagohoy, laban sa mga Espanyol. Again, 85 years, can you imagine? 85 years. So ano yung rason? Ano yung rason kung bakit itong si Francisco Dagohoy ay nag-aklas laban sa mga Espanyol? Okay, letter B. Okay, so let's check kung tama nga ba kayo. Alright, so letter B, so it was the longest running revolt in the Philippine history against Spanish rule. So napakasimple lang naman yung dahilan kung bakit itong si Francisco Dagohoy ay talagang nag-aklas na laban sa pamahalaan ng mga Espanyol. So, kasi unang-una itong kanyang kapatid na si Sagarino. Okay, yung kapatid na Francisco Dagohoy na si Sagarino, tinanggihan ng mga Jesuit priest na si Gaspar Morales. Okay? Ito si Sagarino, kapatid ni Francisco Dagohoy, tinanggihan niya itong pagbibinyag o bigyan ng Kristiyanong libing ang kanyang kapatid na si Sagarino. So yung hindi pumayag, siya ang tawang pangalan niya si Gaspar Morales. Okay, ito kasi nga, namatay kasi itong kapatid ni Francisco Dagohoy kasi inutusan siya na hulihin ang mga apostata. Ano yung mga apostata? So sila yung mga dating naniniwala sa relihiyon at tumalikod na sa relihiyon. Okay, so pinapahuli ng mga pari noon yung mga apostata. Ngayon, nautusan itong si Sagarino, kapatid ni Francisco Dagohoy. Ngayon, namatay siya habang hinuhuli yung mga apostata na yon. Ngayon, nung ililibing niya na, okay, so ayaw siyang bigyan ng Kristiyanong libing o yung bigyan ng basbas sa simbahan. Bakit? Kasi ang sabi ng mga pari, itong si Sagarino daw ay namatay sa duelo, which is bawal na bawal sa simbahan noon. Bawal na bawal sa simbahan noon. Kapag ikaw ay namatay sa duelo, hindi ka mabibigyan ng blessing o isang Kristiyanong libing. Nagalit si Dagohoy. Eto sa inyo. So, 85 years siyang nag-aklas sa Bohol. So, the longest running revolt in Philippine history. 85 years. Okay? Okay. So, next. Alright. So, basahin ko lang ha. Dagohoy Rebellion, which occurred between 1744 and 1829 in Bohol, Philippines, was significant uprising against Spanish colonial rule led by charismatic Francisco Dagohoy. Ayan. So the rebellion was sparked by the refusal of a Jesuit priest to bury a constable with Christian rites, inciting Dagohoy and his followers to rise against the Spanish authorities. Okay, so initially a force of around 3,000 quickly grew to approximately 20,000 na mga sundalo. Okay. Next. Number 9. Which of the following are characteristic of capitalism? Except. So which of the following are characteristic or the following are characteristic of capitalism except A. Government ownership, B. Profit-driven,
si laissez-faire, and the pure competition. So yan daw ay mga karakteristik or katangian ng kapitalismo maliban sa. So sa board exam, maraming ganyan, except, best, not to include, least. So be careful kasi pag na-mislook nyo yan, tapos iba yung nasagot nyo, naku, malaking problema. Okay? So, okay pa ba kayo dyan? Hello sa aking mga viewers. Ayan. Diyan ka pa ba, Ma'am Donna? Okay, so, number 9, what's your answer? Letter A? Sure na? Sureness na ba yan? Sige, sagot-sagot lang. Yung mga nasa, ano dyan, nasa, tawag ito, nasa YouTube natin, hello pa rin sa inyo. Pagpasensya nyo na yung boses ko, medyo paos. Ganyan talaga pag medyo papunta na sa golden voice yung aking voice. Okay, kakanta kasi ako. Kasi 18,000 na kayo. Ay, once again, thank you nga pala, buti na naalala ko. Alright, so, yun. Thank you nga pala sa lahat na nag-follow, nagtiwala, at yung mga anak-shis namin na nag-recommend sa aming Facebook page, sa aming program. So, 18,000 followers na po tayo sa Facebook. So, walang halong mali siya, walang halong chemical. Pure na mga social studies major yan. At mga, okay, naniniwala po sa aming adhikain. Okay? So, ayan. Okay. Alright? Letter A? Okay, so that is okay, number 9 again. Which of the following are characteristic of capitalism except? Okay, that is except letter A, government ownership. Of course, kung capitalism, for example, ikaw ay isang negosyante, okay, ano ba yung ini-aim mo? Ano ba yung goal mo? Of course, makagain ng profit. And laissez-faire, ibig sabihin, limited yung control ng government or no control at all. So, ibig sabihin, free market. And of course, free competition. So, regardless kung ano yung mga goods and services na yung binibenta, so, okay lang yan. Okay. So, except tayo. Except. So, government ownership. Pag government ownership kasi, ang tinatawag nating sistemang pang-ekonomiya na yan ay tinatawag nating command economy. Okay? Pag government ownership na command economy. So, ibig sabihin, may control at hawak yan ng gobyerno. Okay. So, ayan. Capitalism, an economic system characterized by private ownership in which the free market alone controls the production of goods and services. Okay. So, eto, meron tayong 4 na economic system or sistemang pang-ekonomiya, ika nga. So, let's start with traditional. So, ibig sabihin, yung decisions dito are based on customs, based on traditions and beliefs. So, kadalasan nakikita itong klase ng traditional economy sa agrarian or agricultural rather or tribal societies. Okay, so yung production nila, nakabase lang siya kung ano lang yung basic needs ng komunidad. Okay? So again, yung traditional traditional economy, na-overwhelm ako. Okay, traditional economy. So decisions are based on customs, traditions, and of course, beliefs. So kadalasan, ito ay nakikita sa agrarian or tribal societies. So yung production nila is based na, so kung ano lang yung kailangan ng community. So let's say, kailangan na ng rice. So rice lang talaga. So no more, no less. Okay. So, that's it. So, let's proceed sa command economy from the word command. So, meron yung tinatawag nating central authority. So, kagaya ng government. So, yung government controls all the economic activity. Kasama na dyan yung kung ano yung ipoproduce, paano ipoproduce, at kung magkano ang presyo. Okay, so kasaka yung halimbawa ng command economy, halimbawa yung mga nasa communist states, na kung saan yung gobyerno, siya yung nagmay-ari ng means of production. So again, command economy, ito yung centralized authority na kung saan
Halimbawa niyan, yung government. So, yung government yung nagko-control kung ano yung ipoproduce, okay? Paano ito ipoproduce at kung magkano yung presyo. Okay, so market economy naman, so yung mga economic decisions dito ay, okay, economic decisions are made by individuals and private businesses. So, nakabase ito sa supply and demand and with minimal or no government intervention. Minimal to no government intervention. So, yung nagkakaroon ng competition, okay? Competition sa efficiency, let's say sa kung gaano kakaiba yung products mo, kung yung price stability na yan, okay? And yung mga consumers na, halimbawa tayo na mga consumers, free tayo mamili kung anong goods and services ang ating bibilhin. Okay? Kuha? O, klaro? Next. Last but not the least, mixed economy. So, itong sistema na ito, combination ng isa o halimbawa ng command and market economies. Again, itong mixed economy is a combination of market and command economies. So, yung kadalasan mga modern economies kagaya ng United States and even Philippines are mixed economy yung ginagamit. Okay? Ito yung sistema ng ekonomiya na fina-follow natin. Okay, klaro? Next. Number 10. What is the main objective of Republic Act 1425, also known as the Rizal Law? What is the main objective of Republic Act 1425, also known as the Rizal Law? Ayan, maraming lumabas sa Gen Ed nito tungkol dito kay Rizal. A, to require the study of all Southeast Asian nations or as Southeast Asian heroes rather in schools. B, to establish a national holiday commemorating Rizal's execution. C, to promote nationalism by mandating the study of Rizal's lives and writings. D, to require all schools to build a monument of Jose Rizal. Ayaw naman ni Rizal ng may magarbong libing. Gusto niya lang yung meron ng stone sa ibabaw ng kanyang puntod at cross. Ayaw niya nang may ginagawa natin ngayon na merong mga monumento. So, na nag-design ng monumento ni Rizal, si Quisling. Okay. 1425, Rizal Law. Ano ba yung full name ni Rizal? Jose Protasio Rizal, Mercado y Alonso Rialonda. Jose Protasio Rizal, Mercado y Alonso Rialonda. Full name yan ni Rizal. So, minsan lumalabas yan sa Gen Ed. Ayan. So, hello ka sa'yo, sir. Kwento mo sa pagong talaga. Kwento mo sa pagong. Okay. So, kahit daw na siya, pasado na, bumabalik-balik pa rin sa YouTube channel. Sige, kay dadalasan namin yung pagla-live dito sa YouTube channel para marami kayong bagong mga videos na mapapanood. Ayan. Hi, Ma'am Edeline. Ikaw pala yan. Ikaw pala yan. Yes, I remember you. Teka muna, namatay yung laptop ko na isa. Dito ako nanonood. Wait lang ha. Ayun. So, wait lang ha. Sige lang, sagot-sagot lang kayo dyan. Ayan. Okay. Letter C. So, saan na nga ba tayo? Okay. Letter C. Okay, so letter C. So what is the main objective of Republic Act 1425, also now known as the Rizal Law? Again, so letter A, to require the study of all Southeast Asian heroes in school. B, to establish a national holiday commemorating Rizal's execution. C, to promote nationalism by mandating the study of Rizal's life and writings.
And D, to require all schools to build a monument for Jose Rizal. Okay? So that is, so most of you na nasa comment section, sabi ni Ma'am Angge, letter C, ni Ma'am Del, letter C, and Sir Royet, letter C. So that is to promote nationalism by mandating the study of Rizal's life and writing. So during my college days, so meron din akong subject na the life writings, Rizal's life and writings. So yon. So sige, magano muna tayo kung konting trivia na lang tungkol kay Rizal. So si Rizal ay pinanganak noong June 19, 1861. Okay, saan? Of course sa Calamba, Laguna. Okay, so siya isang polymath, so ibig sabihin nakakapagsalita siya or fluent siya sa 22 languages. So, of course, siya rin ay isang pintor, isang sculptor, ano pa ba? Isang doktor. Okay, so yung nanay niya is si Teodora Alonso and yung tatay niya is si Francisco Mercado. And so, may dalawa siyang novels, No Limitangere and El Filibusterismo. Okay, so yung No Limitangere, ibig sabihin niyan, Touch Me Not. Pag El Filibusterismo, The Reign of Greed. Okay, siya yung founder ng La Liga Filipina noong 1892. Okay, kasama din siya sa propaganda movement. And ano pa ba? So na-exile siya. Sino nagpatapon kay Rizal? Sa Dapitan, sa Dispuhol. Sino yung nagpapatay kay Rizal? That is si Pola Vieja. So hanggang dyan na muna tayo. Aso ni Rizal, si Usman. Anong kulay? Itim. So na greatest love of Rizal, si Leonor Rivera. Ay, yan. Okay, so next. Number 11. Number 11, the method of questioning used by Socrates or Socrates to stimulate critical thinking is called A, dialectic or Socratic method, B, empiricism, C, stoicism, and D, Epicurean method. Again, the method of questioning used by Socrates or Socrates to stimulate critical thinking is called A, dialectic or Socratic method, B, empiricism, C, stoicism, and D, Epicurean method. Alright. Sige lang, sagot-sagot lang kayo dyan sa, Facebook natin. Number 11, letter A, letter A, letter A. So, obvious naman siguro, no? Kilalang-kilala nyo naman itong si Socrates or si Socrates. So, siya isang kilalang Greek philosopher. Kasama niya dyan si Plato, which is the Republic, yung famous niya na libro or sinulat. And si Aristotle, na kung saan siya yung tutor ni Alexander the Great. Okay, so letter A, and letter A. So that is letter A, dialectic or Socratic method or the art of questioning. So Q&A na method. Okay, next. Ayan. Okay, so basahin ko lang. So among the most famous figures in the world history for his contribution to the development of ancient Greek philosophy, which provided the foundation for all Western philosophy. He is in fact known as the father of Western philosophy for this reason. Again, so si Socrates or si Socrates, siya yung father of Western philosophy. Father of Western philosophy, Socrates or Socrates. Next. Okay, number 12. Who was the king of the Greeks? Okay. Who was the king of the Greeks during the Trojan War? Again, who was the king of the Greeks during the Trojan War? A, Menelaus, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. B, Priam, C, Odysseus, and D, Agamemnon. Who was the king of the Greeks during the Trojan War? Menelaus, B, Priam, C, Odysseus, and D, Agamemnon. Ayan. Sa literature ni Ma'am Kim. Okay, master na master nito mga English majors yung tawag ito, sa literature, kung hindi ako magkakamali. Nakukwento niya to, Trojan War. Sisiyo lang to kay Ma'am King. Mga English majors dyan. So, ayan, subscribe na kayo kay Ma'am Kim or mag-enroll na rin. Okay. Wait lang ha.
Sige, sagot-sagot lang kayo. Number 12 na tayo. Last 3 questions. Last 3 questions bago tayo magtapos. And of course, again, sa mga hindi pa register sa aming exclusive group, sa aming review program. So, enroll na po habang may slash pa po yung discounted promo natin. So, 20% discount po tayo this holiday season. So, after po nito ay babalik na po tayo sa ating regular na fees. Okay, letter D, and letter D. Tama nga ba kayo? Or tama na ba yung boses ko? Okay, letter D, si Agamemnon. Again, si Agamemnon. Okay, so basahin ko lang ha. So Agamemnon, son of Atreus, was the king of Mycenae or Argos in some traditions and the most powerful king of mythical times. When his brother, so ito yung rason kung bakit nagkaroon ng tawag ito. Yes, gusto ko nga itabi. Bakit napunta sa akin ito? Bakit napunta sa akin? Okay, so ayan, si Agamemnon, siya yung king during the Trojan War. So, when his brother's wife Helen ran off, tumanagtanan siya with a handsome prince na si Troy or galing sa Troy. So, itong si Agamemnon, nagkaroon ng, okay, ginather niya yung kanya mga army para kunin siya pabalik. So, si Agamemnon would stop at nothing to win the glory of conquering Troy, even sacrificing his own daughter Iphigenia in exchange for a favorable win for his fleet. So, though Agamemnon did finally sack Troy, after a 10-year war, he was not able to enjoy his glory for long. As soon as he returned home, he was murdered by his wife. Naku, ang saklap na nangyari. So, by kanyang asawa na si Clytemnestra. Okay, ang hirap basahin ng name ha. Clytemnestra, and her lover, Aegisthus. Okay, so pagkatapos ay paglaban, okay, para bawiin itong si Helen doon sa prinsipe ng Troy, pag-uwi niya, nako, dinedo siya o tinegi siya ng kanyang mismong asawa at yung kalaguyo nito. How sad naman itong how sad ng story. Anyway, so next, which monument contains inscriptions that were crucial for deciphering of hieroglyphics? A. Obelisk of Hatshepsut, B. Rosetta Stone, C. Temple of Karnak, and D. Valley of Kings. Napunta rin dito sa Valley of Kings si Ma'am Don. So I hope someday, yan. So Helen of Troy, the face that launched 1,000 ships. So natalo niya kasi yung mga kanyang mga tawag ito, yung mga tauhan niya, yung kanyang mga military, pinasok niya doon sa may sa wooden horse. Tapos i-gift niya sana doon sa kalaban and hala. Mayroon palang mga militar doon o yung mga sundalo. Okay, so again, which monument contains inscriptions that were crucial to deciphering of hieroglyphics? A. Obelisk of Hatshepsut, B. Rosetta Stone, C. Temple of Karnak, D. Valley of Kings. Libre mo, ma'am. You know naman. Libre mo. Pag mayaman na tayo, ma'am. Pag mayaman na tayong 4. Hanapin natin yung yung mask ni Tutankhamen. At saka yung mga yung mga golds niya. Hanapin natin yung mga golds niya. Okay. So ayan, nakita ko grabe yung pag-preserve ng Egypt ng kanilang history. And until now, nakikita ko sa mga documentaries na ang dami pa nilang tawag ito, yung mga artifacts na nadi-discover. Ayan. So baka mamaya sa susunod, makita na nila yung labi o yung tomb ni Cleopatra. Or baka sa Rome, inilibing si Cleopatra. Nasa Egyptian Museum. Iuwi natin, ma'am. Iuwi natin, tingnan natin, mahal yung gold ngayon. Ayan. Nagre-request daw sila sa sa tawag ito, sa London daw. Ayan. Okay, so ano na? Saan ba? Letter B, and letter B. Okay, so itong Rosetta Stone,
Ayan. Ayan, Rosetta Stone. So, ito yung naging daan para, okay, ma-unlock nila yung sekreto ng hieroglyphics. Okay, so ito yon. Ito yung tsura niya. Ayan, Rosetta Stone. Okay, ancient Egyptian stone bearing inscriptions in several languages and scripts. Their decipherment led to understanding of hieroglyphic writing. An irregularly shaped stone of black granite, 3 feet and 9 inches or 114 centimeter long, and 2 feet 4.5 inches or 72 cm wide and broken in antiquity. It was found near the town of Rosetta or Rashid, about 35 miles northeast of Alexandria. So it was discovered by a Frenchman named Bouchard or Bussard in August 1799. Ayan. So, ngayon, nasa British hand na daw ito. Nasa British Museum. Ayan. Alright. So, number 14. Demosthenes is best known in ancient Greek history as letter A, statesman and the greatest orator of Athens. B, philosopher who founded the academy. C, general who defeated the Persians. And D, poet who wrote epic literature. Again, sino ba si Demosthenes? So, siya ba, Demosthenes is best known in ancient Greek history as A, statesman and the greatest orator of Athens. B, philosopher who founded the academy. C, general who defeated the Persians. And letter D, poet who wrote epic literature. Number 14 na tayo. Number 14. Sagot-sagot. Andiyan pa ba kayo? Okay. Sino ba si Demosthenes? Alam ko na rinig nyo na yan. Okay. Okay, letter A, letter A, letter A. Sabi sa comment section. Alright. Letter A, letter A, letter A. So that is letter A, a statesman and the greatest orator of Athens. Okay, yung mga oration niya is patungkol kay Philip of Macedon. So meron siya doon tinatawag nating Philippics. Okay, so isa siyang kilalang orator noong unang panahon sa Greece. Okay. Sino yung letter B? Sino yung founder ng The Academy? Si Plato. Okay, again, the founder of Academy, si Plato. Okay, hindi siya Plato, Platito, si Plato. Okay. Yes, si Solon at si Pericles. Si Cleisthenes pa. Ayan. Okay, so next. Ayan. So, ayan si Demosthenes. So, was an Athenian statesman who famously stood against Macedonian King Philip II and whose surviving speeches have established him as one of the greatest patriots and powerful orators from ancient Greece. So, ibig sabihin, yung mga patama niya, okay, yung mga orations niya ay patungkol dito kay King Philip of Macedonia II. Ayan. Okay, 15. The Parthenon stands on which famous hill or citadel? Again, the Parthenon stands on which famous hill or citadel? A, Mount Olympus. B, Acropolis. C, Sphinx. And D, Agora. Again, the Parthenon stands on which famous hill or citadel? Mount Olympus, Acropolis, Sphinx, okay, and Agora. Alright. Mabuti nga yan na si Solon at si Pericles kasi madalas yung lumabas sa board, Sir Darwin. Okay. So, kesa naman mga iba-iba yung mga nakikita mo, mabuti na sila na lang. Okay. Number 15, letter B. Sabi ni Sir Darwin, how about the others? Okay pa ba kayo dyan?
As in, Parthenon, Greece, next year. Magkano ba dyan? Magkano dyan, ma'am, doon? 50 lang ba? Kaya? Hi, ma'am, Rich Bell. Yes po, ma'am. After po nito, pag, okay na yung signal natin, i-upload ko po dito sa YouTube channel or sa YouTube channel po namin. Alright? Mhm. Okay. Sige, sige. Letter B, 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 and letter B. Sana na mga Coliseum naman, ma'am, doon next year. Okay, i-regards mo lang ako doon. Okay, so ibig sabihin nito, again, number 15, Parthenon stands on which famous hill or citadel? Ano yon? That is? Alright, so letter B, Acropolis. So ibig sabihin, okay, edge o Akron, highest point, and Polis City. So ibig sabihin, literal siya na, ibig sabihin niya ay high city. So Acropolis. So Acropolis is the most important ancient site in the Western world. So crowned by the Parthenon, it stands sentinel over Athens, visible from almost everywhere within the city. Okay, so Parthenon, Acropolis, ibig sabihin, from the word Akron, ibig sabihin, highest point or edge, and Polis City. Again, Akron, highest point, edge, and Polis City. Nako. Okay, so, ayan. So, yan yung ganda-ganda ng mga natitira pang mga ano. Ayan. So, the Parthenon was part of a magnificent rebuilding program directed by the Athenian statesman Pericles. So, ito na si Pericles mo, sir. Okay, and following the sack of Acropolis during the Greco-Persian War, so the project was to include, among the other things, propyle, the gateway to the sacred present, the erectium, a shrine to the agricultural deities, especially Eryx, Thonis, and the temple of Athena, Nike, an architectural symbol of the harmony with which the Dorian and etc. Okay. All right. So, ayan, finally. So, once again, thank you so much for watching and thank you so much for subscribing po sa aming Facebook page and of course, dito po sa aming YouTube channel. So, sana po ay patuloy po yung inyong suporta sa The Utap Nurtures Corner and kami po ay wala din pong, hindi po magsasawang ibigay po ang lahat para po sa inyong pinapangarap na lisensya. So, once again, so thank you so much for making this night a meaningful and a productive one. So, thank you so much. So, sa lahat pa ng hindi nakakapag-register, so please message po sa aming Facebook page para po sa detalye. So, once again, thank you so much everyone. God bless. And sa lahat naman naghihintay ng let results, alam namin na papasa kayo. Papasa ba? Of course. Yes, 100%. Pasado yan. Congratulations in advance, mga LPTs, mga anakshis. And see you po again sa iba po natin mga free lectures po. Pag meron pa tayong mga time pa. So, marami kaming time ni Ma'am Donna. Okay? So, thank you. And Ma'am Donna, thank you so much. Love you. Mwah, mwah.